May napansin akong guard na medyo nagmamadaling tumakbo papunta sa hagdan. Maya-maya, may narinig akong malakas na sigawan. May nahulog. Kinabahan ako kaya dali-dali akong lumapit. Pagdating ko sa may hagdan, nakita kong maraming tao ang nagkukumpulan. May isang lalaking nakahandusay sa baba. Ayon sa mga tao, nadulas daw siya habang pababa ng hagdan at bumagsak mula sa taas. Biglang nanlamig ang katawan ko. Doon mismo dumaan ang mga kaibigan ko, ilang minuto lang ang nakalipas. Maya-maya nakita ko silang bumabalik. Grabe, nakita niyo ba? Sabi ko. Tumango si Jessa. Oo, buti nga medyo mabagal kami umakyat kanina. Kung nagkataon, baka nadamay pa kami. Akala ko doon na matatapos ang kakaibang araw na iyon. Pero hindi pa pala. Pagkatapos ng sine, gabi na nang umuwi kami. Naghintay ako ng jeep sa terminal. Medyo matagal, bago mapuno, kaya naiinip na ako. May dumating na jeep na halos puno na. Sabi ng kaibigan ko, sakay na tayo para makauwi na. Pero tinamad akong tumayo mula sa inuupuan ko. Kayo na lang, hihintayin ko yung susunod. Arte mo talaga, sabi nila habang sumasakay. Pagkaalis ng jeep, nag-scroll lang ako sa cellphone ko. Mga 10 minuto ang lumipas nang makarinig ako ng mga taong nag-uusap. May nabangga raw na jeep sa kabilang kalsada. Kinabahan ako. Nang tingnan ko ang balita sa social media, nakita ko ang litrato ng jeep na sinakyan sana ng mga kaibigan ko. May truck daw na nawala ng preno at bumangga rito. Muntik nang mahulog ang cellphone ko sa sobrang